Noe at ang nawawalang arko. Noong unang panahon, ang mundo ay puno ng mga tao. Ngunit karamihan sa kanila ay nakalimot maging mabuti at tumigil na sa pakikinig kay Diyos. Isang tao lamang ang nanatiling matuwid at mabait, sino? Isang araw, kinausap siya ng Diyos. Noe, sabi ng Diyos, magpapadala ako ng malaking baha upang linisin ang kasamaan sa mundo. Pero gusto kong gumawa ka ng isang malaking bangka na tinatawag na arko upang mailigtas kayo ng iyong pamilya at ang mga hayop. Nagtiwala si Noe sa Diyos at nagsimulang gawin ang arko, ayon sa sinabi niya. Napakalaki nito, kasing laki ng isang football field. Pinagtatawanan si Noe ng mga tao at sinasabing, bakit ka gumagawa ng malaking bangka sa gitna ng tuyong lupa? Pero nagpatuloy si Noe, hinahampas ang martilyo at naglalagari kasama ang kanyang mga anak hanggang matapos ang arko. Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Noe na dalhin ang dalawang hayop ng bawat uri papunta sa arko, isang lalaki at isang babae. Isipin ang ingay. Ang mga leon ay umaatungal, ang mga elepante ay bumubusina, ang mga ibon ay kumakanta, at ang mga unggoy ay humihiyaw habang pumapasok sila sa arko. Tinulungan sila ng pamilya ni Noe at sa wakas, handa na ang arko. Nang makapasok na ang lahat, nagsimula ang ulan. Sa una, patak-patak lang, pero bigla itong naging malakas na buhos. Umulan ng umulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Natakpan ng tubig ang lahat, mga puno, bahay at bundok. Pero ligtas na lumutang ang arko, kasama si Noe, ang kanyang pamilya at lahat ng mga hayop. Pagkatapos ng maraming araw, tumigil ang ulan at sumikat ang araw. Pinakawalan ni Noe ang isang kalapati upang alamin kung may tuyong lupa na. Bumalik ang kalapati na may dalang sanga ng oliba, isang palatandaan na bumababa na ang tubig. Sa wakas, huminto ang arko sa tuktok ng isang bundok at lumabas ang lahat, ligtas at masaya. Ipinangako ng Diyos kay Noe na hindi na niya babahain ang buong mundo muli. Bilang paalala sa kanyang pangako, inilagay ng Diyos ang makulay na bahaghari sa langit. Tuwing makikita ninyo ang bahaghari, sabi ng Diyos, alalahanin ang aking pangako sa inyo. Mula noon, sinimula ni Noe at ng kanyang pamilya ang panibagong buhay, at napuno muli ang mundo ng pag-asa at kabutihan.